Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Nia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about Kaizen, make daily progress. And our scripture is all about Proverbs chapter 13 verse 11. So, NI version, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. So, ASND version naman po, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nauubos. Ngunit, ang kayamanang unti-unting nakukuha ay unti-unti ring lumalago. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is kawikaan na nagpapakita ng halaga ng pagtitiyaga at pagsisikap. So, ipinapakita na ang yaman o tagumpay na mabilis na nakuha, lalo na sa masamang paraan, ay mabilis ding mawawala or nawawala. Ngunit kapag ang bagay ay pinaghirapan at unti-unting pinag-ipunan, ito ay nagdudulot ng pangmatagalang tagumpay nang may tagumpay. So, ang disiplina at masusing paggawa ng mga hakbang araw-araw ay nagbibigay ng mas magandang bunga sa paglipas ng panahon. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Kaizen means continuous progress. So, ang prinsipyong Kaizen pala ay tungkol sa patuloy na pag-unlad at ito ay hindi tungkol sa mabilisang tagumpay kundi sa dahan-dahang pagkamit sa layunin. So, second, small steps make a giant leap. So, ang maliliit na hakbang araw-araw ay magdudulot ng malaking pagbabago sa hinaharap. So, ang proseso ay natatamo hindi sa isang malaking hakbang, kundi sa sunod-sunod na maliliit na aksyon. So, last teaching is a continuous drop of water makes a difference. So, tulad ng tubig na patuloy na bumabaksak, ang mga maliit at tuloy-tuloy na pagsusumikap ay may kakayahang makapagdulot ng mas malaking pagbabago. So, dadako na tayo sa ating application. So, our first application is build good habits to change our lives. So, dito, ang pagsisimula ng mabubuting gawain at patuloy na pagsasagawa ng mga ito araw-araw ay makakapagdulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. So, second application is accomplish small task every day. So, dapat sa bawat oras, gumawa tayo ng maliliit na bagay or gawain patungo sa ating mga layunin. So, ang pagkumpleto kasi ng maliliit na gawain ay humahantong sa mas malaki or pagkamit ng mas malalaking layunin na ipinlano sa atin ng mahal na Diyos. So, last teaching application is be persistent and never give up. So, dito naman dapat tayong magpatuloy kahit maliit lang ang progress. Kasi ang pagiging matyaga at hindi pagsuko ay susi ng ating tagumpay. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is all about which aspect of your life do you need to apply the principle of Kaizen to. So, para sa akin, kasi sa anumang aspeto ng ating buhay, mapatrabaho man niya, relasyon, pananampalataya o kalusugan, dapat ang prinsipyo ng Kaizen ay makakatulong upang tayo ay magpatuloy sa paggawa ng maliliit na pagbabago araw-araw. Kung gusto natin or gusto mong umunlad sa ating buhay espiritual, maaari tayong magsimula sa pagbabasa ng Bible ng araw-araw, panalangin, at pagsali sa mga gawain ng simbahan. So, kung sa kalusugan naman, ang pag-exercise kahit ilang minuto lang sa isang araw ay malayo na ang mararating. So, dapat mahalaga na ipatuloy ang pag-unlad kahit sa maliliit na hakbang.